Magsitayo ang lahat para sa panalangin sa Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, pakipulot ang mga basura sa inyong harapan or sa giliran at pakiayos na din ang upuan. Bago tayo dadako sa ating talakayan, sino ang may idea kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Magaling. Tungkol sa diskurso. Ngayon ay maglaro muna tayo. Lalaruin natin ay larawan ko, hula mo, or hula nyo. Gets nyo ba? Huhulaan nyo lang ang mga larawan na aking ipapakita. Unang larawan. Yes, binibining Igalinus. Magaling. Ang nasa larawan ay si Dr. Jose Rizal. Sino si Dr. Jose Rizal? Magaling. Siya ay isang pambansang bayani ng Pilipinas. Bigyan ng isang bagsak. Pangalawang larawan. Sino ang gustong sumagot? Yes, Jericho. Magaling. Isang mapa. Anong meron sa mapa? Magaling. Isang mapa kung saan kayo gustong mag-travel or saan kayo nais pumunta or gusto nyong puntahan na ibang bansa. Magaling. Sa huling larawan, yes, binibining matunhay. Magaling. Ang nasa huling larawan ay ang librong Noli Me Tangere. Meron ba kayong idea kung ano ang paksa ng ating tatalakayin natin ngayon? Hulaan nyo lang kung ano ang tatalakayin natin ngayon. Baka ma-idea kayo sa aking pinapakita na larawan. Magaling! Tama, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kaligirang pangkaysaysayan ng Noli Me Tangere. Layunin, sa loob ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inasahang na naiisa-isa ang mahalagang pangyayari sa kaligiran ng pangkaysaysayan ng Noli Me Tangere. Nakasusulat ng mga mahalagang pangyayari sa kaligirang pangkaysaysayan ng Noli Me Tangere, napapahalagahan sa panitikan ang pagpapahayag ng damdamin at pagpapakita ng kalayaan ng lipunan. Ang kaligirang pangkaysaysayan ng Noli Me Tangere ay unang nobela ni Rizal, ang Noli Me Tangere. Ang buong pangalan ni Rizal ay Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda, o mas kilala bilang Pepe. Ipinanganak siya sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Anak siya ni Francisco Rizal at Teodora Alonso. At maaga niya ipinakita ang katalinuhan sa pag-aaral at pagsulat. Natapos niya ang Bachelor of Arts na may mataas na karangalan at nag-aaral ng medisina at filosofiya sa Madrid. Dahil sa kanyang kaalaman sa maraming wika, tinawag siyang polyglot. Ang kanyang mga akda ay tinuring ng mga Kastila na laban sa pamahalaan. Kaya siya ay inakusahan ng rebelyon at sedisyon. Siya ay binaril noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan o sa tawag na Luneta. Inspirasyon sa pagsulat. Sa edad na 24, isinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang kauna-unahang nobelang Noli Me Tangere sa wikang Latin o nangangahulugang "Huwag mo akong salingin". Hinangon niya ang aklat sa The Wandering Jew, Uncle Tom's Cabin at Biblia. Ang The Wandering Jew ay tungkol sa isang lalaking na kumutya kay Jesus habang patungo sa Golgota. Ang lalaking iyon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo ng walang tigil. Ang Uncle Tom's Cabin naman ay tungkol sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga Negro. At ang huling binatayan ng aklat ay ang
Biblia. Kung saan inilarawan ang isang may ketong na nilubayan ng mga tao. Ito ay nagdarawan ng pagdurusa, pang-aapi at kalupitang mga karahasan na inahilintulad niya sa sinipit ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila. Sa simula, binalak ni Rizal ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na makakabatid sa lipunan ng Pilipinas at yaon pagsama-samahin niya upang maging nobela. Ngunit, hindi niya ito nasa katuparan kaya sinarili niya ang pagsulat ng walang katulong. Ipiniliwanag ni Rizal sa kanyang liham sa matalik na kaibigan na si Ferdinand Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang Noli Me Tangere. Bago matapos ang taong 1884, ay sinimulan niya isulat sa Madrid at daw ay natapos niya ang kalahati ng nobela. Isinulat niya ito habang siya ay nag-aaral ng medisina. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat sa Paris noong 1885 at natapos niya ang sangkapat. Natapos naman niya ang huling ika-4 na bahagi ng nobela sa bahay sa Berlin sa Alanya noong Pebrero 21, 1887 at inilaan ito ni Vicente Velasco Ibanez na isang bantog na manunulat ang kanyang serbisyo bilang tagapayo at tagabasa. Natapos niya ang Noli Me Tangere, ngunit wala siyang halaga upang mailimbag ito. Mabuti na lamang at dumalaw si Maximo Biula na napahiram sa kanya ng salapi na naging daan upang makapaglimbag ng 20,000 sipi nito sa imprenta. Kita niyo sa larawan ang isang disenyo ng pabalat ng nobela. Si Rizal mismo ang pumili ng pabalat ng disenyo. Pinili ni Rizal ang mga elemento na ipapaloob rito, hindi lamang ang aspektong estetiko ang kanyang naging konsiderasyon, higit sa lahat ay ang aspekto ng simbolismo na kanyang dinisenyo sa pabalat ng nobela. Nagalit man kay Rizal. Ngunit ang pamilya ni Rizal ay nangamba baka mapahamak siya. Ngunit inibig pa rin ni Rizal na makabalik sa Pilipinas dahil una, hangarin niyang maoperahan ang kanyang ina dahil sa lumalang panlalabo ng mata. Pangalawa, upang mabatid niya ang dahilan kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga sinulat mula sa taong 1884 hanggang sa 1887. Panghuli, ibig niyang malaman kung ano ang naging bisa ng kanyang nobela sa kanyang bayan at kababayan. Umalis si Rizal sa Maynila noong ika-3 ng Pebrero 1888. Sa kanyang pag-alis ay nagpunta siya sa Hong Kong, Hapon, San Francisco, Amerika at London. Habang siya ay nasa ibang bansa, ay inukol ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng mga tugon sa mga tuligsa sa kanya. Mga layunin ni Rizal kung bakit niya isinulat ang Noli Me Tangere. Una, maisakatuparan ang mithiin na magamit ang edukasyon sa pagkamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas. Pangalawa, sanayin sa kakayahan at interes ang mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang na kritikal at mapanuring pag-iisip at makapaghanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang panghuli ay ang mahubog sa kabutihan ang mga kabataang susunod na maging sa kasalukuyang henerasyon na maging leader ng ating bansa at magiging pag-asa ng ating bayan. Isinulat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyari sa ating bansa. Ito ay ang
pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Epekto ng akda, ninais ni Rizal na hubugin ang interes ng mga mag-aaral upang maging makabuluhan, mapanuri at mapaghanda sa lahat ng mga pagsubok at realidad sa totoong buhay. Mapatunayan ang halaga sa kabutihang asal at mapatunayan na ang kabataan ay pag-asa nila sa bayan. Magbigyan ang mga Pilipino ng karapatan na maipaglaban ang inang bayan na mula sa pananakop na nagbigay ng sakit sa puso ng mga mamamayan at isipan ng mga Pilipino mula sa dinanas ng pang-aapi, pagmamaltrato, pagmamalupit at kawalan ng pagmamahal sa bayan. Naiintindihan niyo ba ang tinalakay natin ngayon tungkol sa kaligirang pangkaisaysayan ng Noli Me Tangere? Maaari kayong magtanong sa akin. Kung wala ay dadako na tayo sa ating gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay may isang representante. Isulat niyo ang iyong kasagutan sa buong papel. Bibigyan ko kayo ng 15 minutes. Sa unang pangkat, mga pangyayari sa buhay ni Jose Rizal na nag-udyok sa kanya upang isulat ang Noli Me Tangere. Sa ikalawang pangkat, kalagayan ng lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila na makikita sa Noli Me Tangere. Sa ikatlong pangkat, layunin at mensahe ng Noli Me Tangere sa lipunan. Sa pagtataya, sumulat ng isang maikling talata 2 hanggang 4 na pangungusap tungkol sa isang mahalagang pangyayari sa kaligirang pangkaisaysayan ng Noli Me Tangere at ang epekto nito sa lipunan. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto para ipasa ito. Sa takdang aralin, panuto, magsaliksik tungkol sa 2 tauhan sa Noli Me Tangere na kumakatawan sa iba't ibang kalagayan ng lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Ipaliwanag kung paano ipinapakita ng mga tauhang ito ang kalagayan ng lipunan sa kanilang kilos, pananalita at karanasan. Isulat sa buong papel at ipapasa sa susunod na tagpo.